Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Mark Ligwis. Ito po yung I think privilege speech ni Congressman Edgar Erese sa Kamara na kung saan sinabi niya na ang impeachment na ito ay disenyo ng Marcos Jr. administration. Hindi para ibulgar ang katotohanan, kundi for political reasons. Wow. Salamat, Congressman Edgar Erese. At nandyan ka pa na nagsasalita ng makabuluhan sa Kamara. Okay, pakinggan natin siya. Bumoto ba ng yes? Maririlisan? Yung mga bumoto ng no? At yung mga abstain? Maririlisan? Malalaman natin ang katotohanan sooner or later. Ang impeachment na ito ay maliwanag na disenyo ng Marcos administration. Wow. Hindi para malaman ang buong katotohanan at para panagutin, kundi upang pabagsakin ang kalaban sa politika. Yan! Upang makalusot sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng bansa. Yan! Nagamit ang mga institusyon na dapat ay neutral tulad ng NBI, COA at AMLAC. This impunity, nakakabahala po. Kailan ito titigil? Paano? Pag ako na, at tulad ko, na bumabatikos, paano kung gusto kong patahimikin? Gagamitin din ba yung mga ahensya na ito? Baka magulat pa tayo. Maulit ang kasaysayan. Magamit ang mga institusyon para sa pagpapanatili sa kapangyarihan. Bumoto ba ng yes? Maririlisan? Papa. Yung mga bumoto ng no? At yung mga abstain? Maririlisan? Malalaman natin ang katotohanan sooner or later. Ang impeachment na ito ay maliwanag na disenyo ng Marcos administration. Hindi para malaman ang buong katotohanan at para panagutin, kundi upang pabagsakin ang kalaban sa politika at upang makalusot sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng bansa. Ginagamit ang mga institusyon na dapat ay neutral tulad ng NBI, COA at AMLAC. This impunity, nakakabahala po. Kailan ito titigil? Paano? Pag ako na, at tulad ko, na bumabatikos, paano kung gusto kong patahimikin? Gagamitin din ba yung mga ahensya na ito? Baka magulat pa tayo. Maulit ang kasaysayan. Magamit ang mga institusyon para sa pagpapanatili sa kapangyarihan. Bumoto ba ng yes? Maririlisan? Nakakabahala. Baka maulit yung nangyari. Anong sinasabi niyang maulit yung nangyari? Yung Marcos Senior Administration. Mga 20 o 21 years na humawak ng poder sa Malacanang. Kaya baka gusto nilang gawin yun. Naku, nakakabahala nga. Gusto nilang pabagsakin ang kalaban nila sa politika sa pamamagitan ng impeachment na ito. Ginagamit ang AMLAC, ang COA, ang NBI. Wow, sobrang tapang naman. Nakakatakot ito. Baka kung anong mangyari kay Congressman Edgar Erese, biglang patahimikin. Oh, side issue lang ha. I don't know kung anong nangyari dito kay Franco Mabanta. Biglang inaresto. Extortion daw. Kay Romualdez, gamit ang NBI. Sabi ni Manang Mabanta, hindi. Set up lang yan para patahimikin kami. Para hindi mailabas yung 90 minutes video ni Martin Romualdez, alleged corruption. Ba't ilalabas namin yan? Sige, hintayin natin yung kaabang-abang. Ako, inaabangan ko na yung 90 minutes. Baka mamaya, hindi lang si Romualdez ang implicated doon eh. Baka mamaya, mayroon siyang ibang again, agree ako dito sa sinasabi ni Congressman Edgar Erese. Ang impeachment na ito is hindi para accountability. Takot lang sila na kung manalo ang isang Sara Duterte ay mapapanagot sila. Dalawa lang ang senaryo. Sabi ni Congressman Erese, hindi ko makalimutan, sabi niya, pag naupo na si VP Sara sa 2028, dalawa lang pupuntahan ng Marcos Jr.
at ang kanyang mga kakampi. Either mapunta sa kulungan or mag-exile. Grabe talaga. Sapol. Bullseye. Halos ganon din ang sinasabi ni Congressman Toby Chanco. 1,000,000%. Saan ka nakakita ng 1,000,000%? Hindi nila maariglo si BP Sara pag nagpresidente yan. Delikado talaga kayo, mga magnanakaw. Ano pa yon? 1,000,000%. Hindi nila mapapatumba si BP Sara. Wow. So far, sa lahat ng mga pahayag ni Congressman Toby Chanco, doon ako ginanahan yung 1,000,000% hindi ninyo mapapabagsak si BP Sara. Parehas itong dalawa, Erese and Chanco, they are not pro Duterte. Hindi sila DDS. Hindi rin sila pro Marcos. Ang kanila is taong bayan lang. Ang kanilang pinagsisilbihan. Sana lahat ng kongresista o mambabatas katulad nitong dalawang ito, wow, uunlad ang ating bansa. So parehas ang sinasabi nila. Hindi kami DDS or Marcos dyan. Ang nakikita lang namin is kapakanan ng taong bayan. Kaya nagsasalita sila. Oh. So, mga kapwa ko DDS, konting kapit-bisig, konting tuloy ang laban. Dahil grabe ang paninira nila sa ating sa mga nagmamahal sa taong bayan, mga Duterte. So nilang pabagsakin, kaya lang silang given na yan. May impeach nila si BP Sara. Makakakuha sila ng 106 votes. Madali lang yan. But ang katotohanan sa Senado, wala silang kalaban-laban. Panalo na po tayo sa impeachment. Kahit balibalik na rin nila mundo, hindi nila mapapabagsak talaga ang ating minamahal na BP Sara. Kaya magtulungan po tayo, mga kapwa ko DDS, hanggang makaupo ang isa na namang Duterte sa Malacanang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ang balay ni ante nga pag-atupan karon sa tagaan na mo og yero. So mo na ni ang iyang ipatindog nga bagong balay. Og mo na ni ang yero nga among gihatag nga natabang sa kang ante nga iyang makaatop karon. O karon human na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita gyud nato nga nakaatop na gyud si ante siyang bagong balay. Salamat sa Ginoo natabangan ko sa sen. Gitabangan ra ko sa akong uyuan kay wala man ko ibana. So gitabangan lang ka ante sa pag-atop. Oo. So ang pagpatindog ani ante sa imong balay, gitabangan ra gyapon ka. Oo, so Salamat sa akong sen nga gitabangan ko sa akong uyuan nga nakabalay gid ko. Salamat sa nagtabang sa sen. oo, so wala kay balay di ante. Sa wala ko'y balay. Oo, so nakigpuyo lang ka ante sa ilaha sa imong uyuan. So karon nakabalay na gyud ka Oo, tungod sa tabang. tungod sa tabang. Salamat sa Ginoo kung wala pa ni tabang wa pa gid ko di pa ko makabalay. Oo, so pila ka buok imong anak ante?
Tulo akong anak. Tulo. So ikaw ra nabuhi. So salamat kayo ante.